Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin itong issue ng pag-leak ng mga information di umano. Okay? Galing sa executive session ng Senado. So, obviously, hindi nagustuhan to ng maraming senador. When I say marami, talagang majority of them nagsalita about this. So, pakinggan muna natin si Senator Jinggoy at saka si Senator Bato de la Rosa. Four names: Senator Robin Padilla, Christopher Bongo, Ramon Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, Lito Lapid, Francis Tolentino, and Cynthia Villar. They are putting us in a bad light. Pangit po. 24 lang tayo dito na senador at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa't isa natin, Mr. President. This is not a laughing matter. This is serious. Ikulong natin yan. This is a violation of our rules. Any senator who violates the provisions contained in the preceding section may, by a two-thirds vote of all the senators, be expelled from the Senate. Mr. President, yesterday we had an all senators caucus and we discussed lengthily the budget of the Republic of the Philippines. And just before we entered this August chamber, much to my dismay and much to our dismay, there was a news report that identified 8 or 9 senators, and there were names on that list. 8 or 9 senators who wanted to restore the confidential and intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. And I wish to tell the people of the Philippines that there was no votation that happened yesterday with regard to the intelligence fund of the Vice President and the Department of Education. In fact, we had an executive session. And I do not know who of our colleagues who scooped or leaked our conversation to this media outlet. I have been a senator here for more than 10 years. And this is the first time that I encountered Okay guys, ayun, sorry, nakamute pala. Totoo naman, this is the first time for so many years na may ganitong nangyari. Alam mo kasi ang nagiging problema natin, people are becoming so reluctant kasi ito yung nangyayari sa Malacanang. I'll gonna give you one very good example. This is very, parang, hindi na bago sa atin, kumbaga. Halimbawa, okay, etong si Maharlika. 'Di ba may insider siya dyan sa loob ng Malacanang. Meron din gumagawa nito sa Congress. So ngayon, akala nila gagana pagdating sa Senate. a scoop or a leakage. I do not know. I do not want to name names. This is a violation of our rules. And the majority floor leader will expound it later. Mr. President, we discussed lengthily for almost 2 hours the schedule, etc., of the budget of the Republic of the Philippines. We never touched or we never voted with regard to all the intelligence fund or confidential fund. In fact, we agreed unanimously to remove all the confidential and intelligence fund, not only that of the Office of the Vice President, including not only that of the Department of Education, but all security or civilian agencies na merong confidential and intelligence fund. Eh di mas first pala gusto nito. Which is fair enough, no? Fair enough. Tanggalin niyo ito. I mean, the logic itself, kung gusto niyong tanggalin,
itong mga funds ng CF dahil kamo, Kesyo, ito ay civilian agency. So bakit yung iba meron? O di para fair, tanggalin nga naman lahat, di ba? Mr. President, wala. I will just read. Alam mo, ito, first time kong makitang magalit itong si Senator Bato de la Rosa ng ganyan. Itong si Senator Jinggoy kumagalit sa atin. No? Sino ba yung artista na galit na pero si Jacqueline Jose. Para siyang male version ni Jacqueline Jose. Yung galit na pero subtle pa rin. Sino mga pangalan? First on the list, Senator Robin Padilla, Christopher Bongo, Ramon Bong Revilla Jr., Ronald Bato de la Rosa, Jingoy Estrada, Lito Lapid, Francis Tolentino, and Cynthia Villar. They are putting us in a bad light, and I condemn this. And I take offense on this. Nakalagay pa, Senator Pia Cayetano is said to be supportive of reinstating Duterte's confidential funds if she can justify the need for them. This is not true. And I hope Senator Pia Cayetano will agree with me. Just for a while, Mr. President, hinahanap pa ni Senator Robin yung mga nakasulat. Ano ba tayo dito? Converge, PLDT, Secretary, DICT. Nako. Mr. President, Please proceed. thank you, Mr. President. And if I may quote, Anis Cooper told this media outlet that Senators Sani Angara, Francis Escudero, Rafi Tulfo, Aquilino Pimentel III, and Risa Hontiveros are allegedly against the reinstatement of Duterte's secret allocation, which are lodged under the Office of the Vice President and the Department of Education. Mali-mali po itong report, Mr. President. And I think Senator Angara must not be included in this list. And among the offices, Duterte's allocation was part of the 1.2 billion in confidential funds that the House realigned to agencies focused on the West Philippine Sea. Mr. President, tumayo po ako rito dahil masamang-masama po ang loob ko. I really felt insulted. And I think my other colleagues here also felt the same way, Mr. President. And Mr. President, I stand before you and I want to make this recommendation, maybe to talk to this media outlet or to summon this media outlet and ask them who among us violated our rules, who among us leaked what transpired in our executive session yesterday. That's all, Mr. President. I am very alarmed. As a matter of fact, that's why we were late. I usually try to start at 3 p.m. We had a meeting with the leadership, Senator Joel Villanueva, and very sensitive agencies of government may no longer divulge information to the executive session if they know somebody might leak it. That's why I take this very strongly, and I make sure, and I told the majority floor leader that I even called up Senator Nancy Binay because she is the head of the ethics committee, that we have to send a very strong signal that this shall not happen again. The facts contained in the article, Mr. President, Your Honor, is not a leak. Chismis yun. So there is no leak to speak of really with respect to what truly transpired in the executive session. An attempt perhaps to create a story about it, but I confirm the statement of the good Senate President and the Senator Jinggoy that it was the unanimous position of the House, what Senator Angara will be sponsoring.
Dito makikita guys yung iba-ibang version, no? The way, okay. Kung pakikinggan natin lahat ng senador, makikita nyo kung sino talaga yung nag-o-observe ng maayos sa nag-iisip ng maayos at sa mga biglang nagkakaroon ng emosyon. Although, I must say, I agree on both. I agree with Senator Jinggoy. I agree with now with Senator Cheese. Pakinggan muna natin si Senator Cheese. Today and the other vice chairpersons, that was the unanimous position of the Senate and all the members of the Senate. Thank you, Senator Escudero. I would just like to put into the record of this chamber, Mr. President, what our rules say about executive session. Rule, what's this? Rule, on section 126 of our rules, Mr. President. Mr. President, section 129 of our rules, Mr. President, it states here, and I quote, any senator who violates the provisions contained in the preceding section may, by a two-thirds vote of all the senators, be expelled from the Senate. And if the violator is an official or employee of the Senate, he shall be dismissed. The President, as well as the senators and officials and employees of the Senate, shall absolutely refrain from divulging any of the confidential matters taken up by the Senate and all proceedings which might have taken place in the Senate in connection with the said matters shall be likewise considered as strictly confidential until the Senate, by two-thirds vote of all its members, decides to lift the ban of secrecy. Thank So you, ganun Mr. President. katindi yung Very rules clear. natin. Very clear, Mr. President. Okay, speaking of the rules, bakit pagdating sa ganito, okay, this is a serious matter, definitely. There's a big difference about that. Pero, if pwede pala nilang i-implement strictly ang kanilang mga rules, bakit pagdating sa mga Senate hearing at saka Senate inquiry, bakit hindi nila ma-implement yan ng maayos? Bakit hindi nila ma-implement kung ano yung mga Senate rules? Diba? Pwede naman pala yun eh. Ngayon nagagamit nila eh. Bakit hindi sila maging consistent sa pag-i-implement nito strictly? 'Di ba? President. Crystal clear, Mr. President. Mr. President, Senator Jinggoy is seeking the floor. Move that he Yes, be recognized. Senator Estrada. Thank you, Mr. President. I would like to associate myself with the comments made by the majority leader. Kahit chismis yan or gossip yan, walang problema sa kanya. Ang problema, bakit or paano lumabas sa isang media outlet yung mga nag-transpire sa ating usapin kahapon. Yes. That is, for me, that is the most important thing. So parang sinasabi tuloy ngayon ni Senator Jinggoy na na-confuse na ako. Sabi niya, yung mga nangyari, yung mga nakasulat. Okay, balikan natin ha. Yung mga nakasulat di umano doon sa isang article ay hindi daw totoo. Okay? It's one. Pero dito sinasabi niya, whether or not yan ay chismis or ano lang, pero naisulat daw kung ano yung nangyari doon sa executive session. So, alin ba sa dalawa yung totoo? Kasi iba yung sinasabi ni Senator Cheese eh, di ba? Ano sabi ni Senator Cheese? Yung sinulat, isa lamang chismis. No? Para sa kanya, ang dating sa kanya para lang isang chismis. So ngayon nag-o-oppose si Senator Jinggoy sa kanyang sinasabi. Para sa kanya, kasi hodang chismis yan o hindi, the fact remains na kung ano yung nangyari doon sa executive session ay lumabas. 'Di ba? Hindi parang hindi nagtutugma sa sinasabi nila eh. Number one, Mr. President, it creates distrust from among us 24 senators. Ibig sabihin, the next time around that we are going to have our caucus or executive session, hindi na ako basta-basta magsasalita. Baka mamaya, meron na naman maglilik sa media. So pangit po, 24 lang tayo dito na senador at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa't isa natin, Mr. President. Number two, it tarnished the image of the Senate.
24 lang tayong hinalal ng buong Pilipinas at hindi pa natin mapagkatiwalaan ang isa sa atin na pwedeng nag-leak. If indeed, it was leaked by any member of the Senate. Kung ang nag-leak naman noon ay empleyado na nandoon sa loob, well, as a police officer, former police officer, Mr. President, I can vividly recall kung sinong nandoon sa loob. 2 staff ni Senator Angara. Si Mavic, Oh, Attorney Mavic. Attorney Mavic. At may isang kasama si Attorney Mavic na babae. So 4 silang nalaman ko na nandoon sa loob. Magprangkahan tayo dito. Dapat we have to made into account yung tao na responsable dito. Hindi lang na magsisend tayo ng stern warning sa kanila, kundi the damage has been done. Lumabas na yung balita niya, nasira na kung sinong dapat masira, but I don't care kung masira ang reputasyon ko. Ang sa akin lang, ma-preserve yung ating reputasyon as a Senate. Okay. Ma-preserve ang kanilang reputation sa Senate. Actually, simulang pumasok itong 19th Congress, nagkaroon na ng kakaibang reputation ang Senate. No? Same thing with House of Representatives. Para sa akin, I really don't think na yung paglilik na yan alone would tarnish the reputation of Congress or Senate alone. Yung mga ginagawa nyo na lang dyan, yung paano nyo tinatrato yung mga resource person ninyo, okay, wala akong isi-single out, no? Kasi lahat kayo may mga nagagawa rin or may nasasabi rin o may pagtatrato rin na hindi angkop, hindi tama diyan sa inyong mga Senate inquiry, Senate investigation. Yung pag kayo ang na-violate, kayo galit. Typical Pilipino. Pero pag kayo ang naka-violate, deadma. Karamihan sa inyo dyan sa Senate, hindi binibigyan ng utmost na respeto ang inyong mga bisita. Di ko rin sinasabi na lahat kayo dyan. Ang iba sa inyo. Gusto nyong i-uphold yung magandang reputasyon ng Senado. Goods tayo dyan. Gusto rin natin yan. Na ang tiwala ng taong bayan ay nasa inyo. Na nire-respeto ng taong bayan ang mga taga-Senado. Pero ang iba bang taga-Senado nire-respeto ang ibang taong nadadala dyan? Dapat consistent kayo, pare-pareho. Kung gusto nyo marespeto kayo, kung gusto nyo tingalain kayo ng tao, you guys should be doing the same thing. Diba? We are for that. We support you for that, Senator Bato. Pero kung kayo mismo, hinahayaan nyo yung mga kasama nyo dyan sa Senado na mabastos sa mga resource person nyo every time na may patawag kayo, kung kayo nga mismo, hindi nare-respeto, di ba? Oh. Tapos, gusto nyo magkaroon ng impression ng mga Pilipino? Wow. Gusto pala nila ng ganitong klaseng reputation. Na well-respected sila. Maybe some of those members ng Senado ay nire-respeto pa ng mga tao. But some of you there, hindi na nire-respeto. So as a whole, anong tingin ngayon ng mga tao sa Senado? Diba nga, mas napapansin yung konting bulok sa maraming maayos. I think dapat dito sa ginagawa nila ngayon, no, they should start to re-examine themselves. Kailangan nilang i-re-evaluate yung mga nangyayari sa loob ng Senate. Hindi lang dahil may nalik na information.
dapat tingnan rin nila kung paano tinatrato yung mga tao dyan. Anong klaseng issues lang ba ang dapat nilang ini-entertain dyan sa Senate? Because there are a lot of issues nowadays na dapat barangay na nag-handle eh. Dapat mga pulis na nag-handle eh. Dapat ang NBI na mga law enforcers na nag-handle eh. Dapat mga korte na ang nag-handle eh. Hindi na kailangan bitbitin dyan. Dahil ginagamit ang padrino system. Dapat ngayon pa lang, nakikita na nila yung mga mali at dapat inaayos na nila. Para kahit between Senate at saka House of Representatives, makuha nila ang respeto ng taong bayan at tiwala. Na they are indeed for the people, hindi for, I don't know, personal agenda. Diba? Yan pala yung gusto nila eh. Pwede naman pala nilang gawin to eh. Dahil lang ba may na-leak, saka lang sila nagkaroon ng interest na i-uphold ang dignity ng Senate. 'Di ba? Sana I don't know, para sa akin kung pwede naman pala nilang gawin tong mga ganito. Sana i-re-examine nila yung nangyayari diyan sa Senate. Sana hindi na nila i-allow yung mga bagay na hindi naman dapat na andyan o ginagawa sa loob ng Senate. Sana kung gusto nilang marespeto ang Senate, dapat sila mismo ipakita rin nila diyan sa Senado na may respeto sila sa kanilang mga bisita. 'Di ba? Lalo na kung resource person ang kaharap mo. Kasi para sa akin, they know better eh. Kaya mo nga pinatawag eh. 'Di ba? Kasi mas alam nila yung nangyayari dun sa grounds nila. Hindi yung okay, how do you say that? Na nababastos sila. Okay, let's just use that word. Nababastos sila at the same time, yung mga tao, okay, palibhasa kasi may mga senador na sanay mamahiya. 'Di ba? Kundi ahensya ipahiya, public official, abogado, police. So, I don't know, sana nga ito yung umpisa na ma-realize nila na ang mga tao hindi na gano'n hindi na same yung respetong binibigay sa mga dating senador. Kasalanan na rin nila kasi yan eh. Hindi po maganda yung hindi tayo magkakatiwalaan dito. 24 lang tayo, Mr. President. And the waiter staff, huwag mo kalimutan yung mga staff sa likod. Yung mga waiter din, yung nandun din Isama sila. natin sa investigasyon Isama niyo, natin Mr. sila. President. So if the chamber wishes, I can ask Senator Nancy Binay, who is the chairperson of the Committee on Ethics, to look into this closely, if it is all right with the body. Yes, I support, Mr. President. I support the call of Senator Jingo Estrada that yung source nitong news na ito, if it is a politiscope, he has to be Okay, Politiscope. Actually, ito yung website ni politico.com. Politico.com.ph. So makikita mo rito. I'm not sure kung tama ba yung So makikita mo rito may mga may mga articles pa rin na sinulat si Politico. Okay, gaya nito. This was written yesterday. The thing is, with Politico, walang nakalagay kung sino yung sumulat. Ayan. Sino yung author? Not like halimbawa, kung titingnan natin kay inquire.net. So, nakalagay na rin dito agad kung sino yung sumulat. Yan, sino sumulat ng article. So, ito yung ginamit ni Coach Jared sa kanyang live eh. Ayan. Kung makikita nyo nga, ayan, nag-react na rito si Coach Jared. Nagbigay na rin ng commentary dito si Adorable Caio. Ayan. Panood niyo na lang guys. Yung kanilang mga sinulat. Ngayon, if they're saying na okay, ang may contact si Politico.
Ayan, si Politico. Politico, I think this was written yesterday. Who let the names out? Jinggoy Bato seek proof of Politico report. Ang tanong nga dyan, may magsasalita ba? Ganito lang magiging effect niyan eh. Gigisahin nila si Politico. Okay? Sino nagsabi sa inyo yan? Ang tanong, magsasalita ba si Politico? Kung sino. Kasi nga, paano magsasalita si Politico kung senador man ang involved dito, no? Kung senador man ang involved dito. Kung magsasalita si Politico, ang effect niya doon kay senador is may expel siya, tatanggalin siya sa Senate. Diba? Matindi. Ngayon, kung employee lang, no, gagawin nilang tawag dyan, scapegoat, sacrificial lamb, ano lang naman mangyayari kay empleyado na minention ni Senator Bato yung pangalan? I-dismiss ka lang. 'Di ba? Ngayon, anong exchange dyan? Ano yung deal? Siyempre, kawawa itong kung ito si empleyado ang involved, madidismiss ka na. So definitely, by its violation, most probably lang pwedeng tanggalin sa'yo lahat ng benefits mo, including your, tawag dito, ang tawag dyan, pension mo, matatanggal. So, sino ngayon ang willing mag-sacrifice? Yung politiko o yung staff? Diba? Oh. Meron pa dito, deserve ni Sara. 9 senators reportedly wants VP's confidential funds back. Ako, naiintindihan ko yung concern dito ng mga senador. O nga naman, kung iba sa atin, no, magsisnitch, maglilik ng mga information na pinag-uusapan natin na by default, treated as confidential. Talaga nga naman, magigiba yung sanctity, no, ng Senado. And gaya rin na sinabi nila, paano pa magtitiwala? Hindi lang taong bayan ang mawawalan ng tiwala. Even other agencies, government agencies, the executive department, most probably even the judiciary. 'Di ba? Kung diyan pa lang, hindi nyo na matreat ng maayos yung mga information. So, pagka na may share ba kaming info sa inyo, hindi ba yan malilik? Kaya talagang understandable yung galit ng mga senador natin. And hindi ko rin naman makita yung point, no? Like say for example, yung mga ganitong klaseng executive session, ilalabas mo. Para saan? Para ano? May masira? Kung halimbawa ba, balikan natin ditong Fierce 5. Okay? Pinangalanan kung sino yung mga senador na ayaw magkaroon ng confidential fund. Medyo nakakainis lang yung ginagamit nilang word secret fund daw ni VP Sara. Pero yung kanilang MOOE na liquidation by certification, edi mas malala. Kasi guys, ang confidential fund, meron pa rin naman yung audit report. Yun nga lang, silyado pag pinasa sa COA. Okay? Gaya nga rin sinasabi ko, even before mo i-propose na magkaroon ng, or even before mo makuha ang pera ng confidential fund, doon sa proposal mo, nakalagay na doon kung saan mo gagamitin ang confidential fund mo. Okay? And magkano yung allocated na budget mo. Pag hindi mo na-convince yung mga proper authority na mag-a-approve niyan, then hindi mo yan makukuha. Okay? While naman sa MOOE ng mga taga-Congress, liquidation by certification lang. Gaya nga ng sinabi nito ni Harry Roque, pirma-pirma lang.
na walang mahabang usapan, walang pag-scrutinize. Ang pinag-uusapan natin dito, bilyon-bilyong halaga ng pondo na ibinibigay natin sa legislative. 'Di ba? Ayun, sabi nga rito ni Scooper told Politico that Senators Angara, Francis Escudero, Raffy Tulfo, Aquilina. Etong dalawa, actually etong tatlo, hindi na ako magugulat. 'Di ba? Dito sa dalawang to, medyo napakamot ako. Magkakaroon ba ako ng galit dito sa 5? Hindi. Bakit? Prerogative nila yan eh. Nasa sa kanila yan eh. Iboboto ko ba sila sa susunod na eleksyon? Definitely hindi rin. Diba? I actually voted for Chis Escudero and Sani Angara. But I did not vote for these 3. Raffy Tulfo, we know naman why. Hindi na natin kailangan pag-usapan ng malalim yan. Aquilino Pimentel, COVID. Yung positive pala siya sa COVID, namasyal siya sa Makati. 'Di ba? Tapos hindi kinasuhan. And then si Risa Ontiveros, alam niyo na rin kung bakit. 'Di ba? Honestly, it has nothing to do with the PhilHealth controversy. But it's just that yung mga ginagawa niya, hindi naka-align yung aking paniniwala. Ngayon ko about kay Aquilino Pimentel, kung naalala nyo, nagpa-COVID test siya, and while waiting for the result, anong ginawa niya? Inatid niya yung asawa niyang mga anak sa ospital, pumunta siya sa SNR sa BGC, kasagsagan to ng COVID. Isa ito sa mga senaryo na nagalit ako kay PRRD. Kasi dati magkaalyado to eh, si Pimentel, tsaka si PRRD. 'Di ba? Maliban na sa isa kang senador, isa kang abogado, na ikaw dapat ang unang-unang sumusunod sa mga batas, pero ikaw pa yung unang-unang nagva-violate ng batas na 'yon. 'Di ba? Oh. I think, para sa akin, kaya concerned sila dito sa bagay na to. Kasi, ayaw nilang malaman ng taong bayan that these people are against doon sa pondo ni VP Sara. Gaya naman ng sinabi ni VP Sara, I am going to stick to that, na nasa Kongreso kung ibibigay o hindi. The way I see it naman. So dapat, based na sa sinabi ni VP Sara, igalang din natin kung ano ang gusto ng gawin ng Kongreso. Yun lang, pagdating sa Senado, kung tatanggalan natin itong departamento na to, tatanggalin na natin lahat. Bakit natin ititira yung sa iba? Kung dito nga, hindi nga sinasabi nyo, andyan naman yung mga law enforcers eh. O bakit natin lalagyan yung iba? Di gano'n na lang din. Oh. Tama nga naman, di ba? Fini-favor mo yung isa, tapos i-oppress mo yung isa. Asan nga naman dyan yung fairness? Balikan natin to si Senator Bato. Called before a hearing para malaman natin kung sinong source niya. At kung hindi siya magsabi ng totoo, I will be the first one to move for the citing in contempt of that media personnel, Mr. President. Ikulong natin yan kung ayaw magsabi ng totoo. Mr. President, this is... I think sa lahat ng pagkukod nila ng ganito, ito yung first na mag-agree ako kila Senator Bato. This is not a laughing matter. This is serious. Filipino people are watching us right now. Sabihin nila, ganyan na pala Senado ngayon, hindi ba pagkatiwalaan? Alam mo, Senator Bato, don't get me wrong, no?
Pero you guys, no, dyan sa Senate, you've already created a reputation na ang mga tao wala ng tiwala sa inyo. 'Di ba? Some people think na kayo ay chamber wherein pagpasok ng mga taong dignified, paglabas wala ng dignidad. 'Di ba? By how some of your fellow senators treat those resource person. Sila lang nag-uusap. Magli-leak pa doon sa media. It's very dangerous, Mr. President. Very dangerous. Masyadong akong dismayado. Thank you, Mr. President. We agree with the gentleman from Davao and Anyway, gaya nga ng sinabi ko, pwede naman pala nilang rendahan ng kanilang mga kasama dyan sa loob ng Senado. May it be the senator, may it be a staff, an employee of a different, like yung mga sinasabi nga ni Senator Zubiri na yung mga what do you call that? Yung mga server, mga ganyan. Pwede naman pala nilang gawin yan. Pwede rin naman pala nila na ayusin at linisin yung mga tao dyan sa loob. Pero bakit ngayon lang nila ginagawa? Bakit ngayon lang sa bagay na sila yung directly affected? Pero nung mga tao na yung mga tao na galing sa labas, na dinadala nila dyan, na nababalahura, hindi rin nila binibigyan ng importansya kung paano natatrato tong mga taong to. Ngayon na-alarma sila kasi sila yung affected. Pero yung mga taong affected, yung mga taong nagpupunta dyan na binibigyan ng mga accusations na walang kahit anong ebidensya, hindi nila naiisip. By doing so, sila rin mismo yung nasisira. Na hinahayaan nila ang mga kapwa nila senador dyan na puro bintang lang ang ginagawa. Bintang, 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 bintang. Hindi ba nila naiisip na sa ganong manner, sila pa rin ang nasisira? At hindi sila gumagawa ng kahit anong aksyon para itama yung mga ganong klaseng paraan. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin guys, of course, yung thoughts nyo.